1, 2. Okay na. Hello guys, we're back again sa configuration and quick deployment and implementation ng for small deployment for locals to locals, then two FXO na analog. We have PBX, IPPBX na siya. Then isasaksak lang dito sa may FXO yung analog. Then papasok siya dito sa LAN, then we have switch. Siya magdi-distribute sa mga telephone natin na calls. Yan. Then for next, we have deployment naman para sa analog trunks and IP phones with analog na to. Yan. Ito yung PSTN, yung analog provider natin. Then nakasaksak siya sa FXO. Then may PBX tayo. Then diyan nakasaksak na rin si switch, then si operator phone. Si operator phone natin, meron po tayong extension module for DLF. Yan, kung makikita po natin siya. Ito lang po siya. Then add-ons na lang po to for mga operation, pang quick lang po siya, pang quick touch for sa mga receiver na operator. Then we have basic phone. Then, capable naman din po ito ng mga recordings, etc. etc. Then, we have LAN, we have FXS gateway na pwede sa analog phones. Analog phones like, Panasonic, yung binibigay ng mga PLDT. Basta may RJ11 siya, including yung fax machine, printer, yon. Kaya niyang lagyan ng local yon. Then next, we have digital, UCM digital trunk. UCM, C6304, sa series niya rin, Then, meron siya LAN, then heartbeat, then WAN. Then, same lang din kanina, nadagdag lang sa kanya, nagkaroon lang siya ng trunk line. Yan, digital trunk. Then, kailangan lang natin din ng digital gateway to connect doon sa network natin. Then, bibigyan siya dito ng IP para magkakaroon siya ng connection. Then, capable siya ng ET1, TA1, I1 ports yan. Then, next, meron tayo, naman to, kung meron tayong analog, then, analog gateway, din digital trunk. Then, capable din siya ng mga SIP trunks, like yung binibigay nila PLDT na void, mga ganon. Like ng ganon, magkakaroon lang tayo ng FXO gateway. Then, ganon din, same lang din dito. Parang dinagdag lang natin yung lahat sila. Basta lang mayroon silang isang heartbeat. Nakakonect dito sa isang heartbeat, nakakonect dito sa heartbeat point. Then, magkakaroon na sila ng connection using LAN. Yan. Next, we have naman sa analog line. Then, we can integrate din ng mga analog phone. At kung mapapansin nyo, kanina yun doon sa pinakuha ng slide. Kaya niya kung integrate doon yung analog phones. Then, yun, kailangan lang natin ng FXS gateway lang ulit. Then, kailangan lang sila nakakonect sa isang LAN. Then, dapat sa one series lang sila. Yun. Then, next, this is the end of our presentation for deployment and implementation. Then, we proceed to configuration. Okay. Maglalagin lang ako. By the way, itong model na to na UCM6202 na siya, EOL na siya, but meron naman tayong bago ngayon na UCM 63000 series naman siya. Then dito sa natin, makikita natin may na siya, dashboard. Yan, dashboard, system information, active calls, and network status. Kung nakasaksak ba siya or may nakikita ba siya na Then, sa extension trunks, meron siyang extension for mga locals. Yan, pwede tayo gumawa dyan.
Pwede tayo gumawa ng by one, pwedeng pwedeng isang peraso lang na locals, then pwede din by batch. Yan. Then we have extension group, kung shadow talagang marami, pwede natin sila pagsama-samahin. Then analog tracks, dito tayo magpo-config ng analog, kung anong nakasaksak sa kanya. Then meron tayong VoIP tracks for mga mga IPs na bibigay sa atin nila ng mga provider. Yan. Then outbound, outbound routes, yan, kung saan lalabas. Yan. Then yan, magdali lang naman siya config. X for any number. Then any any number, tapos kahit ilang perasong number. Then for outbound route naman, yan, kung saan yung mga yung mga papasok sa kanya, papasok naman sa kanya ng mga call, saan siya unang sino unang magre-receive yon sa route. Yan. Then we have call features. Call feature. Yan, meron tayong pang-conference. Then meron tayong video conference. Meron din tayong IVR, voicemail, train groups, paging intercom, call queue, pick up groups, digital by name, dial speed, DNS, callback, ADASA pala, callback, event list, feature codes, yan, etc. Then we have PBX settings. Dito sa general settings, we set na inbound, yung mga trunk, etc. mga password. Then sa SIP, for naman to, ayan. Then sa hold on, music hold, yan yung mga maririnig natin ng mga tugtog for sa mga music on hold, yan, makikita natin dyan. Then voice prompt, pwede rin naman tayo gumawa, pwede tayo mag-record, pwede tayo mag-upload. Then meron din tayong interface settings, yan, kung saan nakatutok, yan. Then we have record storage. Dito naka-storage yan. Kung meron tayo nakasaksak na USB or SSD, dito natin siya makukuha. Then kung minas tayo, pwede rin naman natin siya ilagay dyan. IP address lang, tapos user, mga ganun lang. Yan. Then system settings. We have HTTP server. Then network settings. Itong IP ng natin. Nakalagay naman siya dyan. Yan, static siya. Then, yan. Then may OpenVPN siya. Yan. Then DNS, security, LDAP, time settings, email, and DSM. Then sa maintenance, we have user management, login, operation log, system log, and events, update, backup, troubleshoot, and yan, network, signaling, troubleshoot. Pwede tayo dito mag-ping, pwede rin tayong kung pingable pa siya, clean up, then yan. Sa CDR, dito natin makikita yung mga logs ng mga tumawag. Yan, sa lang siya, sino tumawag, tapos saan siya tatawag, anong action type, anong oras, mga ganon. Then we have statistics, yan. Kung sa CDR, kung ilan yung tumatawag, yung mga ganyan. Then recording files, dito rin natin makukuha ng mga record, mga katulad ng call queue, yan, emergency record. Then add-ons, na yan, features, yan. Zero config, kung masyadong marami, kasi kung config mo isa-isa yung mga telepono, kaya kailangan mo to. Yan. For extension trunks, balik lang tayo, gawa tayo. Ngayon, bibigyan ako ng sample kung paano siya gumagana. Ngayon, nag-config ako kanina na telephone natin. Kung nakikita nyo po sa desk ko, meron tayo dyan dalawang phone. We have 102, then 103. Then, locally, pwede natin sila pag-call. Yan, sample. So, 102. Natin, in-use siya and training yung isa kasi hindi niya pa tinatanggap. Okay, pag once na tinanggap
siya, makikita natin, magiging English siya. Wait lang po natin. Yan. In-use na siya. Ngayon, once na ano na siya, makikita natin siya dito sa mga active na gumagamit. Yan. In-use silang dalawa. Yan. For CDR, makikita rin natin siya. Kanina, wala siyang laman. Ngayon, meron na. Yan. From 2 watt, yan. Kinol niya. Yan. Ito yung lungs niya. Yan. Then, for ano naman, kung may gusto po tayo na soft phone, kung wala po tayong capability na bumili ng ng phone, pero gusto po natin gumamit using laptops lang and basta once na nakakonect ka sa network using Wi-Fi or LAN, pwede natin siyang i-integrate. Yan. Sample, download lang po kayo ng Microchip. Microchip. Hanapin ko lang. Wala. Yan, Microchip. Yan, online na siya. Kinonfig ko siya, madali lang naman siya. Basta nakakonekta ka sa local, magkakaroon ka ng makakonekta sa kanya. Then, pag chinek natin dito, ano siya, 104, 103, yan. Then, babaguhin na natin to para makita lang natin, 106. Yan, babaguhin ko na yung password. Save lang natin, then apply. Bawat mga changes natin, i-apply lang natin. Then, baguhin lang natin siya. Madali lang naman siya baguhin. Using dito. Punta lang tayo sa edit settings. Yan, account. Baguhin lang natin siya ng 106. Yan. Tapos password. Baguhin lang natin. Yung nilagay ko kanina. And save and apply. Yan. Nakita niyo na wala po si 104. 106 na lang siya. Ano lang po, wala po ito pong feature na tong Sopo na to, wala po siyang call recording. Mas better po kung gagamit po tayo ng mga call recording, mga ganun po, transfer, mga mas maganda po gumamit po tayo mismo ng IP phone kaysa po dito. Yan. Try po natin tumawag using sa laptop ko. Natawagan natin si 103. Mapapansin po natin, magkakaroon po siya ng ring. Yan. Then, same lang din po dun sa same lang din po dun sa may 102. Yan. Then, for naman, sa mga features niya, we have, ko lang, pagandahin ko lang po yan. Sa IVR. Sa IVR, ito po yung mga naririnig natin na press 1, call for department ng ganito, press 2 for sa mga banking, karaniwan po natin siya naririnig din sa pag tumatawag tayo sa Globe or PLDT. Yan. Then, we create lang dito. Then, kung ano yung nakalagay. Idari, welcome pro. Yan, business field, mga ganyan. Then, sa press key, dito po tayo gagawa ng kung ano po yung, pag pinindot to ni caller, saan po siya babagsak na group. Yan. Kung sa extension ba, sa conference, o rekta sa voicemail. Yan. Then, same lang po dito. Ganun din po siya. Kapag wala naman kung time out po siya, pwede rin po tayo maglagay dito ng kung anong gustong sabihin daw kapag walang tumanggap ng call. Then, kung invalid naman ng pwede rin naman tayo maglagay dito ng iba pa nakasulat. Kaya na ibang sasabihin niya.
Then for ano naman, by the way, two analog trunks. Two analog trunks lang to. Sa niya, ito po, dalawa lang po siya. Yung port niya. 2 FX ko lang po siya. Then, capable naman po siya ng SIP trunks. SIP trunks. Sige po. Bali, pakita ko lang po yung quick view lang din po para pakita ko yung bagong model for bagong interface for U6300. Off ko lang to. Buksan ko lang yung wifi ko. Connect lang po ako sa internet. Then sorry po sa technical po. Yes. Continuation lang po ito nung ginawa natin kanina. Then ito lang din po. For naman po, ito natin. Ito yung bagong interface po ng natin na PBX. Then extension trunks, same lang din. Ang pinagkaiba lang po niya, meron na po siyang heartbeat. Then nakikita na po lahat halos. Yes, tapos may data trunk na rin po siya. Yan, kung enable, kung ano. Then, meron din po siya. Updated na po lahat ng firmware. Hindi katulad nung nauna natin. Kasi yung nauna po natin, may po siya. Ang problem po kasi doon sa nauna, yung mga busy tone niya, yung ibang features niya, hindi na po updated. Which is, yung mga provider natin, ina-update kasi nila yung mga ganun para doon sa security level nila. May 0.2 pa rin tayo. Same din pa rin po. Ayan. For naman, DC Pro, yan. Sinunod din siya. Nadagdagan lang ng iba. Then, much better na po kung bago natin. Then, kung may video conference na po rin po siya. Example po, kung meron po tayo na meron na po tayo mga model na PBX ngayon na may kasamang video call. Video conferencing. Then, ngayon po, pakita ko lang din po sa inyo yung po natin. Yung mga models ng screen and features. For ito yung mga models, specification. Ayan, UCM 6300. Ayan po yung mga model niya. May 1, 2, 4, 8. Yan po. Then, meron na rin po siyang PoE Plus, USB, SSD. Then, kaya po niya mag-cater ng 3,000 locals po. Yan. Tapos, meron na rin po siyang up to 10 video conference room. Yan. Then 1,800 megapixel, then HD na po siya. Then we have naman po yung UCM 3000. Ito po yung niya, specification. Yan, may processor na po siya, RAM, yan po. Same din po sa nila, yan. Dito rin po natin makikita, like yung yung user, may 800, kaya po niya ng 3,000. Then sa calls, kaya po ng 75, 150, and 300, and so forth, and so forth. Then sa naman, for video call, kaya po ng 20, 30, and 60, and 80. For call management, call management na rin po siya, kaya na po call transfer, call forward, sit forking, call hold, DND, for mga mga malalayo, call routing, call parking. Yan. Yan. For naman, for mga models, we have VoIP gateways. Yan. Or meron tayo
FXO gateway for mga, kunyari may analog po tayo. We have 4 hanggang 8 na kahit multiple ISP, pwede po siya. Then meron tayong mas malaki for mga FXS naman po to for mga fax, mga analog phone. Yan. Then we have analog phones for 2 ports lang siya. Or meron din po tayong mas malaki pa dito. Karaniwan po itong ginagamit na to sa mga telepono, then fax machine. Yan. 8801. Analog phone FXS. Ay analog gateway FXS. Yan. For naman, sa phone naman, we have JRP 2601. POE siya. 2 SIP ang kaya niya. Ibig sabihin po yun, 2 account. 2 account ng niya, ng PBX, pwede. May 2 lines, 3 audio, radio. Then, ito po. Yun lang po. Bali, ganyan po siya. Then, ito lang po, pakita ko lang dito sa video conferencing. Ayan po yung may mga camera na po. Yes. Ayan. Po. May mga camera na din po siya. Then, for wireless na mga phones, meron po tayo. Ayan po. Okay po. Ito po yung end of presentation ko and implementation. If meron pa po kayong mga requirements or mga demo po na gusto, you can call po yung namin office and our sales. Thank you po. Yeah, thank you.